Habang nasa loob ng sekta, narinig ni Bai Qingling ang bulong-bulungan ng mga disipulo tungkol sa bagong babaeng tinanggap ng kanilang master. Pinag-uusapan nila ang kanyang itsura at kung gaano siya kaganda. Na para raw isang diwata mula sa langit, tahimik lang na naglakad si Bai Qingling, walang pakialam sa mga sinasabi ng iba. Sa kanyang isip, wala siyang interes sa mga chismis na yon. Maya-maya, napagpasyahan ng mga disipulo na puntahan ang klase ng demonic plants upang makita ang bagong junior sister. Sumama sila, habang si Bai Qingling ay nanatiling tahimik at nagmamasid lamang. Sa isang sandali ng katahimikan, napatingin si Bai Qingling sa isang maliit na bagay na hawak niya, isang bilog na itim na tila may kakaibang enerhiya. Pagkatapos, makikita ang grupo ng mga disipulo na papasok sa Sealed Demon Valley ng Xiao Sect. Doon, isang masiglang lalaki ang biglang lumapit at nagpakilala sa bagong junior sister, si Rongger. Habang papalalim sila sa Sealed Demon Valley, biglang napahinto si Rongger nang may mapansin sa ibabaw ng bato. Sa kanyang kamay, malinaw niyang nakita ang isang kumikislap na puting bulaklak, ang sinasabing sagradong Udumbara flower. Nagulat ang mga kasama niya at agad siyang tinanong, dahil ayon sa kanila, wala naman talagang hawak ang bata. Para sa kanila, imposibleng tumubo ang ganoong bulaklak sa lugar na tanging mga demonic plants lamang ang nabubuhay, ngunit para kay Rongger, malinaw na malinaw ang bulaklak sa kanyang palad. Hindi niya maunawaan kung bakit siya lang ang nakakakita nito, kahit paulit-ulit na sinasabi ng iba na wala silang nakikita, biglang may malamig at mapanuyang tinig ang umalingaw-ngaw. Sinasabing hindi lahat ay may kakayahang makita ang Udumbara flower, dahil tanging ang mga itinadhana lamang ang pinahihintulutan, nataranta ang grupo at naghanap kung saan nanggagaling ang boses. Hanggang mapansin nila ang isang medicine cart na puno ng mga damo, sa kanilang gulat, tila mula roon nanggagaling ang tinig. Sa loob ng kariton, makikita si Qingling nakatago, na pagtantong nagsalita siya ng hindi sinasadya. Tahimik na pinagmamasdan ni Rongger ang bulaklak sa kanyang kamay, hindi alam kung ano ang tunay na kahulugan nito. Sa gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo sa tahimik na bulwagan, biglang lumapit si Rongger kay Bai Qingling at masiglang bumati. Tinatawag siyang senior brother na parang walang nangyaring hidwaan sa pagitan nila. Pero malamig ang tugon ni Bai Qingling, malinaw ang babala niya na ayaw na niyang makita muli si Rongger. Ngunit mumiti lang ang bata at sinabi niyang dumating siya dahil gusto siyang makita ni Rongger, sabay ipinakita ang Udumbara flower na hawak niya, isang bihirang bulaklak na pinulot niya mismo. Inabot niya ito kay Bai Qingling at sinabing regalo iyon, tanda raw ng kanilang magkaugnay na tadhana. Sandaling natahimik si Bai Qingling, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pagkainis, sinubukan pa siyang suyuin ni Rongger, hinihiling na huwag na siyang magalit. Ngunit diretsahan nitong inamin na galit pa rin siya dahil hindi sinunod ni Bai Qingling ang payo niyang umalis sa Eastern Lands. Sa huli, matapang na sinabi ni Rongger na hindi patas ang palitan ng regalo. At may utang pa rin si Bai Qingling sa kanya, habang nakaturo ang daliri at seryoso ang tingin, tila sinisimulan pa lang ang mas malalim nilang gusot. Tahimik na nagsalita si Bai Qingling habang nakatingin kay Rongger. Sinasabi niyang ang isang demon lord ay laging nagbabayad ng kanyang mga utang. Tinanong niya kung ano mismo ang gusto ni Rongger na gawin niya. Sandaling nag-isip si Rongger, saka ngumiti ng may halong tuwa at tuso. Diretsahan niyang sinabi na gusto niyang samahan siya ni Bai Qingling sa pagsasagawa ng isang seremonya ng kasal. Nagulat si Bai Qingling sa biglaang kahilingan, ngunit bago pa siya makasagot ay biglang may malamig na boses na pumigil sa kanila. Isang mariing utos ang umalingaw-ngaw, tumigil sila agad. Sa loob ng silid, magkatapat silang dalawa habang nananatiling tensyonado ang hangin. Ngumiti si Rongger na parang wala lang, tila kampante at masayang-masaya. Ngunit sa isipan ni Bai Qingling, malinaw ang pakiramdam, may mali, ramdam niyang isa itong patibong, isang planong maingat na inihanda ng ibang tao. Habang bumabalot ang pulang enerhiya sa paligid, unti-unting lumitaw ang masamang presensya, at doon niya tuluyang napatunayan na ang lahat ng ito ay isang bitag. Mahinang hinawakan ni Rongger ang kamay ni Bai Qingling habang sinasabi niyang matagal na itong nahulog sa bitag. At sa sandaling iyon, kusa na siyang nadadala ng mga pangyayari. Hawak niya ang Udumbara flower at may ngiting puno ng kahulugan. Tila handang tanggapin ang anumang kapalit ng desisyong ginawa niya, ngunit sa loob ng isipan ni Bai Qingling, malinaw ang babala. Kung hindi niya kayang pasanin ang magiging resulta, may ibang kailangang magbayad, at iyon ay ang kawalang malay na unti-unting nawawala. Habang nagkakalas ang mga talulot ng bulaklak, dama ang bigat ng desisyong hindi na mababawi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tuluyang bumitaw ang Udumbara flower at nahulog sa bangin. Kasabay ng pagtatapos ng kanilang pagkukunwari, malamig na sinabi ni Bai Qingling na tapos na ang lahat at wala na siyang utang kaninuman. Nanatiling nakatayo si Rongger, gulat at walang masabi, habang unti-unting lumalayo si Bai Qingling, iniwan siyang nakatulala sa katahimikan ng gabing puno ng panghihinayang.
Tahimik na tinawag ni Hua Yuerong si Bai Qingling bilang senior brother. Sinabi niya na ito ang realidad sa mga mata ni Bai Qingling, iisa lang ang landas, at iyon ay ang daan ng Demon Lord. Ipinakita ni Hua Yu ang susunod na mangyayari. Sa isang madilim at mabagyong gabi, papatayin ni Bai Qingling si senior brother Ma. At pati ang sarili niyang guro. Isusumpa niya ang dugo at papatayin ang lahat ng kanyang mga senior brother. Doon magsisimula ang landas ni Bai Qingling bilang Demon Lord, malupit, uhaw sa dugo, at itinuturing na halimaw kahit ng mga nasa demonic path. At may napansin siya at napatingala si Hua Yuerong at nagtanong kung ano yon. Sa gitna ng masukal na kabubatan, hindi sinasadyang masugatan ang pisngi ni Bai Qingling sa loob ng sealed demon vacay. Tumingin si Hua Yuerong at mariing nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa at kung bakit siya gumagala sa lugar na yon. Sa gitna ng masukal at matinik na kabubatan, pilit niyang hinihiwalay ang mga tinik habang paulit-ulit na sinasabi sa sarili na hahanapin niya yon. Hanggang sa may makita siyang kumikislap na liwanag sa dilim, nang tuluyan niyang marating ang pinagmumulan nito ang Udumbara flower, dahan-dahan niya itong hinawakan habang sinasabing naroon siya dahil sa kapalaran. At siya na mismo ang magdadala ng mga kahihinatnan, hawak ang bulaklak, ipinasya niyang. Para kay Ronger, tunay siyang magiging Demon Lord Qingling. Kasunod nito, mariin niyang idineklara na ang Xiao sect ay kailangang magbayad sa kanilang ginawa. Tahimik na nakatayo si Hua Yuerong habang nakatingin sa lumulutang na imahe sa harap niya. Mahina niyang sinabi na babalik sila, at mananatiling nanonood ng wakas sa mismong lugar na ito, ngunit bigla siyang napahinto, at sa bigat ng nararamdaman niya, napabulong siya na hindi niya kayang gawin ito. Sa kabilang panig, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab sa loob ng madilim na lambak. Napalingon si Bai Qingling at pasigaw na nagtanong kung sino ang naroon. Mula sa naglalagablab na apoy, lumitaw ang isang misteryosong matandang lalaki na may kakaibang presensya. Sa mapanuksong tinig, sinabi niyang bihira ang ganitong antas ng soul sense at enlightenment. At kinilala niya na taglay ni Bai Qingling ang likas na formless demonic body. Tinawag niya si Bai Qingling na isang batang itinadhana upang maging santo, at diretsahang sinabi na interesado siyang makialam kung nais nitong kumilos laban sa Xiao sect. Sa huli, ipinahayag ng matanda na hindi siya kaaway, kundi dumating lamang upang magbigay ng tulong. Galit na hinarap ni Bai Qingling ang lalaking misteryoso, at malinaw niyang sinabi na wala siyang interes na makipagkasundo sa isang kahina-hinalang taong palihim na gumagalaw sa dilim. Ngunit kalmado lamang ang matandang lalaki, at may kumpiyansang sinabi na tiyak na magiging interesado rin siya. Sa isang mabigat na banta, ibinunyag nito na kung tatanggi si Qingling, ang kanyang nakababatang kapatid na si Ronger ay magiging handog ng Xiaoshi bilang sakripisyo. Napuno ng galit si Bai Qingling at pasigaw siyang tumutol, ngunit agad na inabutan siya ng lalaki ng isang lumulutang na aklat. Sinabi nitong ito ay isang bagay na hinding-hindi ituturo ng Xiaoshi sa buong buhay niya, ang tunay na poisonous insect technique para pumatay. Habang hawak ni Qingling ang aklat, baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at galit nang tanungin niya kung may alitan ba ang lalaki sa Xiaoshi at kung nais lamang nitong gamitin ang iba sa maruming gawain. Ngumiti ang matanda at sinabi na ang kaalamang nasa loob ng aklat ay mataas at mapanganib at tanging ang makakaunawa lamang nito ang karapat-dapat gumawa ng ganitong uri ng landas. Isang demonyong daan na ang mga kamay ay madalas nababahira ng dugo. Habang nagliliyab ang pulang enerhiya sa kamay ni Bai Qingling, malamig niyang idineklara na ang Demon Lord Qingling ay kayang gawin ang kahit ano, at tiyak na pagsisisihan ng kausap niya ang araw na yon. Sa gitna ng apoy, umisilang ang matandang lalaki, at sinabing hindi pa tiyak ang lahat, waring aliw na aliw sa bantang narinig niya. Maya-maya, naputol ang tensyon nang biglang lumitaw si Ronger, dahilan para mapalingon ang lalaki at mapasigaw sa tuwa. Habang namula naman at nagalit si Ronger, pilit pinatitigil ang pambabasto sa kanya, sa gitna ng kaguluhan. Mariing sinabi ni Ronger na mahalaga ang kalusugan at iwas na siya sa bisyo. Hindi nagtagal, dalawang lalaki ang napahinto nang marinig ang matatag na yabag ni Bai Qingling habang papalapit, tangan ang kanyang espada. Tahimik ngunit mabigat ang kanyang presensya, habang kinilala niya ang isa sa kanila bilang Chunan at inutusan itong magpaliwanag, nilapitan ng isang disipulo si Bai Qingling at maingat na nagsalita. Sinabing may narinig siyang balita tungkol kay junior sister Ronger. Ayon sa narinig niya, umuwi raw si Ronger ng gabi, nadulas, at nasira ang kanyang kasuotan, kaya nakita siya ni second senior brother Ma Jiafeng at binigyan ng bagong damit. Dagdag pa niya, kumalat ang usap-usapan na sa sobrang tuwa raw ni Ronger, ay niyakap nito si Ma Jiafeng, dahilan para lumaganap ang tsismis sa hanay ng mga disipulo na parabang may nangyari sa kanila. Tahimik na tumingin si Bai Qingling at malamig na tinanong kung naniniwala ba siya sa ganitong klaseng tsismis.
Agad namang itinanggi ng disipulo ang balita, sinabing hindi niya ito pinaniniwalaan, ngunit aminadong masayang ikinakalat ng iba ang usap-usapan. Nanlabo ang tingin ni Bai Qingling, hindi na nagsalita, at tuluyang tumalikod habang hawak ang espada. Nang tawagin pa siya ng disipulo, maikli lamang ang sagot niya, mag-focus sa pagsasanay at tigilan ang pagiging pakialamero, saka siya tuluyang naglakad palayo, habang hindi na makayanan ni Xing'er ang mga nakikita. Napahiyaw siya at tinakpan ang sarili niyang mga mata. Ayaw nang panoorin pa ang masakit na eksena, habang si Linging naman ay tahimik na yumakap at umalo sa kanya, baka sa mukha ang lungkot at pag-aalala. Sinabi ni Linging na kahit masakit ang nakaraan ng kanilang master, mas lalo pang nakakalungkot ang sinapit ng mga taong nadamay sa paligid niya, at malinaw na may mga taong sadyang gumawa ng maruruming tsismis laban kay Rongber. Kahit pinigilan niya si Xing'er na manood, pinili pa rin itong makita ang lahat, dahilan para mas lalo siyang masaktan. Maya-maya, ipinaliwanag ni Linging na hindi pa ito ang tamang oras para magpadala sa emosyon, dahil si Nizeng na kanilang kakampi ay nakuha na ang susi upang buhayin ang teleportation formation. Kapag nakaalis na sila, personal na ihahatid ni Xing'er ang kahong hinihingi ng master. Ngunit kahit ganoon ay nananatiling conflicted si Linging at aminadong hindi pa niya alam kung paano tatapusin ang lahat ng ito. Kaya napagpasyahan niyang maghanda sila para sa anumang posibleng mangyari. Tahimik na nakaupo si Bai Qingling sa tabi ng ilog habang nangingisda, tila kalmado, ngunit may malalim na iniisip. Sa di kalayuan, napansin siya ng ikalawang nakatatandang kapatid ng Xiao Sek, at nagulat na pati ang chief senior brother ay may hilig pala sa pangingisda. Ipinaliwanag niya na sa pangingisda, maraming natututunan tungkol sa buhay, ang pagpapanatili ng mahinahong isipan, ang tamang paghihintay sa pagkakataon, at ang pagsasanib ng iba't ibang bagay. Dagdag pa niya, ang mga handang sumugal ang siyang kumakagat sa pain. Hindi nagpaligoy-ligoy si Bai Qingling at diretsahang tinanong kung ano talaga ang nais ipahiwatig nito. Sa halip na umiwas, prangkahang sinabi ng ikalawang nakatatandang kapatid na masyado raw padalos-dalos si Bai Qingling pagdating sa mga babae at kulang sa pagiging mahinahon at maalaga. Sa malamig na ngiti, inamin niya na si Rongber ay dati lamang malapit kay Bai Qingling, ngunit dahil sa mga nangyari, nabigyan siya ng pagkakataong samantalahin ang sitwasyon at lumapit dito. Tahimik ang paligid habang nakaupo si Bai Qingling sa ilalim ng puno, hawak ang pamingwit, sa mahinahong tono, nilinaw niya na tinanggap lamang ni Rongber ang kasuotang ibinigay sa kanya at sinuot iyon ng pansamantala, kalahating araw lang. Para sa kanya, doon lang nagtapos ang lahat. Sa kabilang panig, umiti ang ikalawang nakatatandang kapatid. Hindi raw iyon mahalaga dahil marami pa siyang paraan para unti-unting mapalapit ang loob ni Rongber sa kanya. Pero aminado siyang alam niya ang kanyang lugar, malinaw pa rin kay Bai Qingling ang puso ni Rongber, kaya ayaw niyang humantong sa away. Diretsahan niyang iminungkahi ang isang bagay at hinikayat si Bai Qingling na magsalita. Walang emosyon ang mga mata ni Bai Qingling nang tumugon siya, malamig at tuwid ang tingin, ngunit biglang lumampas sa hangganan ang sinabi ng ikalawang kapatid, iminungkahi niyang pagsaluhan na lamang nila si Rongber. Sa sandaling iyon, nagbago ang aura ni Bai Qingling. Namula ang kanyang mga mata at walang sabi-sabing itinaas niya ang malaking bato. Isang malakas na hampas ang sumunod, tumilapon ang katawan ng lalaki at bumagsak sa damuhan, duguan at hindi makagalaw, nanatiling nakatayo si Bai Qingling, balot ng malamig at nakakatakot na presensya, sa gitna ng katahimikan. Lumitaw si Rongber, nakatingin siya kay Bai Qingling, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha, at mahina niyang tinawag ang pangalan nito. Tahimik na nakatayo si Bai Qingling sa tabi ng ilog habang nakahandusay sa damuhan ang katawan ni Ma Jiafeng. Nang makita ito ni Rongber, hindi niya mapigilang magtanong kung ano ang ginagawa ni Qingling. Dahan-dahang lumingon si Bai Qingling, pulang-pula ang mga mata at may ngising hindi na niya itinago, saka malamig na sinabi na pinatay niya si Ma Jiafeng dahil ininsulto siya. Tinanong niya si Rongber kung nadidismaya ba ito sa nakikita niyang anyo niya ngayon, at paulit-ulit na inusisa kung iyon ba ang nararamdaman nito. Ipinahayag ni Bai Qingling na ito ang tunay niyang pagkatao, ang totoong Demon Lord Qingling, at walang karapatan ang isang inosenteng bata na gaya ni Rongber na husgahan o saktan ang kanyang damdamin. Nanginginig si Rongber habang pinipilit sabihin na hindi iyon ang kilala niyang Qingling, at nagmakaawa siyang tumigil na sana ito. Ngunit imbes na makinig, tumalikod si Bai Qingling at naglakad palayo sa gitna ng kabubatan, iniwan si Rongber na nagmamakaawa at tuluyang nawawala sa kanyang paningin. Tahimik na nakatayo si Qingling habang kaharap ang kanyang guro, kalmado ang mukha, ngunit malamig ang tingin. Tinanong siya ng master kung maaga nang maaaring kunin ang kanyang demonic blood, at kung tuluyan nang nag-mature ang kanyang demonic body.
Walang pag-aalinlangang sinagot ni Kingling na mula pa noong unang araw ay gusto na naman talaga iyon ng kanyang master at handa niyang ibigay bilang tanda ng pagiging mabuting disipulo. Napatawa ang master at tinawag siyang isang mabuting alagad, sinabing ikinatutuwa niya ang ganoong pag-isip. Ipinangako rin niya na hindi na dapat mag-alala si Kingling tungkol kay Ronger dahil wala raw itong halaga kung ikukumpara kahit isang patak lamang ng demonic blood niya. Ipinakita ng master ang blood melting cauldron, isang sinaunang kayamanan na kayang pigain ang purong dugo at enerhiya. Ipinaliwanag niyang hindi niya ubusin ang lahat ng dugo ni Kingling dahil kailangan pa rin niya ito bilang tuloy-tuloy na supply sa hinaharap. Sa utos na tumayo ka, unti-unting inangat si Kingling ng madilim na enerhiya habang nagsimulang magliyab ang pulang liwanag sa paligid ng cauldron. Sa sandaling iyon, iniutos ng master na magsimula na ang ritual. Umalinggaw ang malakas na tunog habang umiikot ang dambuhalang cauldron, unti-unting nagliliyab ng pulang liwanag, hudyat na sinisimulan na ang pagkuha ng demonic blood ni Kingling habang nakataas ang dalawang kamay ng kanyang master. Baliw na baliw itong sumisigaw, inuutos sa blood melting cauldron na ilabas ang demonyong dugo, sabik na mapasakamay ang kapangyarihang matagal niyang inaasam. Umiikot ang pulang enerhiya sa paligid ng kaldero at nanginginig ang buong silid habang patuloy ang ritual. Ngunit biglang nagbago ang lahat, tumigil ang kaldero sa pag-ugong kahit malinaw na naroon pa ang dugo sa loob. Napakunot noo ang master at lumapit, hinawakan ang gilid ng kaldero, nagtatakang hindi na ito tumutugon sa kanyang utos. Sa galit at pag-aalinlangan, tinawag niya si Bai Qingling at tinanong kung ayos pa ito at kung naririnig pa ba ang kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang pulang enerhiya mula sa loob ng cauldron. Napaatras ang master, pilit na pinipigilan ang puwersang halos lamunin siya, habang galit na galit niyang sinisigaw na hindi pa maaaring mamatay si Bai Qingling, lalo na hindi ngayon, dahil kailangan pa niya ang demonyong dugo nito. Ngunit huli na ang lahat, tahimik na tumayo si Bai Qingling sa likuran niya, ang mga matay naglalagablab sa pulang liwanag. Sa malamig at walang emosyong tinig, sinabi nito ngayon na ang tamang oras. Nanlaki ang mga mata ng master nang maramdaman niya ang matinding sakit, isang malakas na sipa. Naiwan si Bai Qingling na nakatayo sa gitna ng nagdangalit na ritual, itinaas ang isang daliri, at mariing inutusan ang kaldero na magsimula muli. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may kontrol. Habang naglalagablab ang pulang liwanag sa paligid ng dambuhalang cauldron, nakatayo si Bai Qingling sa ibabaw nito, kalmado ngunit malamig ang tingin. Gulat na gulat ang kanyang master nang makita siyang hindi man lang nahulog sa loob ng kaldero, at pasigaw niyang tinanong kung paano niya nagawa iyon. Ngunit sa halip na sagot, patuloy lamang ang pag-ikot ng cauldron habang tila nilalamon nito ang mismong lakas ng master. Sa gitna ng sakit, napasigaw ang lalaki, sinisisi ang kaldero at galit na inaakusahan si Bai Qingling ng pagtataksil. Nanginginig ang kanyang katawan habang sinusubukan niyang pigilan ang proseso, ngunit wala na siyang kontrol. Sa ibabaw ng kaldero, umiti si Bai Qingling. Malamig at may kumpiyansa, at sinabi niyang ang Phantom Clone Poisonous Insect Technique ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa inaakala. Sinubukan ng master na magmakaawa, tinatawag pa rin siyang mabuting disipulo at humihingi ng tawad. Ngunit nanlilisik na ang mga mata ni Bai Qingling. Tahimik ngunit mabigat ang kanyang tinig nang pilitin niyang sumagot ang master. Direkta niyang tinanong kung sino ang pumatay sa ama ni Ronger. Sa takot at sakit, tuluyang bumigay ang master at inamin na ang may kagagawan ay ang kanyang nakababatang kapatid, ang Menghu Daoist ng Kangming Sect, na naghangad sa yaman ng pamilya ni Ronger. Desperado niyang iginiit na wala siyang kinalaman dito, ngunit malinaw sa mga mata ni Bai Qingling na tapos na ang lahat. Tahimik na nagsalita si Bai Qingling nang banggitin ang pangalang Menghu Daoist at sinabing tatandaan niya ito. Bigla niyang inutusan ang cauldron na magsimula muli, at kasabay noon ay bumalot ang pulang enerhiya habang naghihiyaw ang kanyang master sa matinding sakit. Isa-isa niyang binanggit ang sariling ambisyon, ang kalupitan ng kanyang kapatid, at ang kasamaan ng mga demonic cultivator na nakita niya sa buong buhay niya, ngunit lahat ng iyon ay walang laban kay Bai Qingling. Tinawag siyang tunay na demonyo ng kanyang master, at buong takot na inamin ang lakas nito, sinabing habang nabubuhay si Bai Qingling ay mamumuhay siyang may pangamba. Dahan-dahang lumapit si Bai Qingling sa nagngangalit na cauldron at malamig na sinabi na nagkamali ang kanyang master, isang napakasimpleng pagkakamali, ang paglapit kay Ronger. Sa malamig na tinig, ipinahayag ni Bai Qingling na ang pagnanasa kay Ronger ay sapat na para pakawalan ang kanyang kasamaan, at nangakong gagamitin ang nasisilang na soul essence ng kanyang master upang pinuhin ang pinakaperpektong ika-9 na antas na demonic poisonous insect. Idinagdag pa niya na para sa mga disipulo ng Xiao Sect,
hindi na nila kailangang maghintay ng matagal, mahinahon, ngunit mabigat ang tinig ni Bai Qingling habang sinasabi niyang kung hindi niya ipapadala ang mga tao para sumama, hindi na magkakaroon ng payapang buhay si Rongger. Tahimik na nakatayo si Hua Yuerong, habang katalikod sa imahe ni Qingling, at napalingon si Han Jinyang may bahagyang pagngiti sa kanyang labi, habang sinasabi niyang inaasahan na niyang si Rongger nga iyon, ngunit kahit talo na, hindi niya kayang aminin ang pagkatalo. Biglang tumigas ang kanyang ekspresyon at mariing sinabi na hindi niya hahayaang makuha si Qingling. Sa parehong sandali, unti-unting nilalamon ng tensyon ang paligid, at ang matayog na Thor ay tila saksi sa desisyong binuo sa gitna ng galit at takot. Samantala, mabilis na umaalis sina Sendsinger at Linging. Umiiyak si Sendsinger habang paulit-ulit na sinasabi na ang kanilang master ay hindi ipinanganak na demonyo. Sa pagitan ng hikbi, nagtatanong siya kung ang isang tulad ng kanilang master ay dapat bang tawaging demonyo. Habang pasanilingin si Sendsinger at papalayo sila sa lugar, tahimik niyang binitawan ang tanong kung ito ba ang tinatawag na pag-ibig. Walang direktang sagot si Linging, bagkus ay malamig na sinabi na sa landas ng demonyo, ang nakikita lang ng mga tao ay ang resulta sa ibabaw, hindi ang dahilan sa loob. Dagdag pa niya, hindi mauunawaan ang puso ng demonic path hanggat hindi sinusulyapan ang pinakaloob na damdamin ng isang tao. Narinig iyon ni Sendsinger at napaisip, inuulit sa sarili ang salitang si pinakaloob na puso, habang bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang galit na nagmasid sa naging kalagayan ng pagsubok, sinasabing nasayang ang isang perpektong trial at humingi ng pagsang-ayon mula sa Lady Sekmaster sa loob ng bulwagan. Nakita ang Lady Sekmaster na nakaupo sa trono, tahimik ngunit mabigat ang presensya. Mula sa labas, mariing tinawag ng lalaki ang kanyang pansin, halatang naghihintay ng sagot habang nakatuon ang lahat sa magiging desisyon ng pinuno. Habang tahimik si Su Hongyi, naguguluhan ang kanyang isipan. Hindi niya maunawaan ang biglang bumigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, kaya't napatanong siya sa sarili kung ano ba talaga ang emosyon na ito, at kung nagsiselos ba siya. Sa kabilang eksena, piliting pinapaniwala ni Hua Yuerong ang sarili na lahat ng ito ay kasinungalingan, na baka nalason lamang siya, at na ang lalaking iyon ay patuloy pa ring nagsisinungaling sa kanya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maitanggi ang unti-unting pagsisisi na pumapasok sa kanyang puso. Sa huli, napagtanto niyang siya ang nagkamali noon, at ang matinding galit niya ang nagtulak sa lahat sa maling direksyon. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang espada, ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lalaking kanyang nasaktan, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, ang tanging magagawa niya ngayon ay humingi ng kapatawaran sa kanyang senior brother. Kasabay nito, isang matinding liwanag ang biglang sumiklab sa kalangitan, dahilan upang mapalingon si Su Hongyi. Sa sandaling iyon, isang tinig ang umalingaw-ngaw, at ang pangalan ng senior brother,